201 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion bilang mabatang bakit namin kailangan ng pastor. At ang topic natin ngayon ay pastor. Sabi po dito, the term pastor is used interchangeably in the New Testament. In the New Testament with elder, overseers, and bishop to refer to the primary leadership office in a local church. Translating the Greek word poimen, it means shepherd. This highlights the pastor's role in caring for, feeding, protecting, and guiding God's flock. A pastor is not a performer or CEO but is a several leader, called to faithfully preach the word, lead with humility, and care for souls. He is accountable to God and the congregation under Christ, who is the chief shepherd of the church. At ang Bible verse po ating matagpuan sa 1 Peter chapter 5 verses 1 to 4, to the elders in the flock. To the elders among you I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Sa Tagalog po, pangangalaga sa kawan ng Diyos. Ngayon, bilang kapamatanda at isang saksi sa mga pagdudurusa ni Kristo, at bilang kababahagi sa kaluwalhati ang ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na paangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa bahalay sa napakinabang kundi may sigasig. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo maging halimbawa sa kawan. At sa pagpapangitan ng punong pastor, at tanggapin ninyo ang hindi kumukupas na utong ng kaluwalhatian. At ang teachings ko rin ngayon ay in the New Testament. Number 1, the term pastor is more of verb, not a title. Yung pastor po talaga hindi siya yung title na kaya yung parang titulo gano'n na kunyari sa mga teacher ba, teacher, engineer, gano'n. Yung pastor po hindi is a verb, is an action word na hindi ginagawa ng tao. Nagsisilbi siya, diba? Yung pastor yung nagtuturo, diba? Nag-guide sa mga tao, sa iglesia, sa nasasakupan niya. And number 2 po, every pastor shepherds a flock of sheep. Diba? Yung pastor po sila yung mga shepherds, diba? Na may sheep na may inaalagaan ng mga sheep, diba? Ng mga tupa, na may pinapasunod sila, na may inaalagaan sila. Ganun po yung shepherd na may pinaglilingkuran sila, which is yung tupa or yung sheep. Number 3 po, every sheep functions as a shepherd to others. Ito po, tayo namang mga sheep, hindi lang tayo nag-i-stick sa pagiging sheep. Kailangan mature din yung relationship natin sa ating Panginoon. Kailangan nagiging shepherd din tayo sa ibang tao. Kailangan tayo rin naman magbigay ng karunungan sa kanila, diba? Kung ano yung bilang sheep, kung ano yung matututunan natin sa ating mga pastor, pwede din tayo maging shepherd na tayo naman yung magturo sa kanila. Hindi natin kailangan mag-stick into sheep, kailangan maging shepherd din tayo. And application naman po, paano natin ito ma-apply sa ating buhay? Cling to the role, not to the title. Ito po, diba, huwag tayong umano sa title, sa titulo na pastor, gano'n. Basta umano tayo sa thinking, yung role mo, diba? Ano ba yung role mo, diba? Shepherd ka. Yun yung maganda, kasi yung ibang may title pero hindi mo ginagampanan, diba? Maganda yung wala kang title pero marunong kang gumanap, may kapakinabangan ka, diba? And number 2 po, honor and submit biblically to your shepherds. Bilang sheep, diba? I-honor natin and i-submit natin biblically sa ating mga shepherds, diba? Yung papuri at pagsamba natin sa ating Panginoon.
a shepherd by leading others to Jesus Christ. Pwede ka po talagang maging shepherd na ikaw yung magiging way upang makilala ng ibang tao ang Panginoon. Pwedeng mangyari yun, hindi ka lang mag-i-stick yan sa pagiging sheep. Kailangan mo rin i-apply yung knowledge na natutunan mo, kasi hindi yung magiging wisdom kung hindi mo i-apply yung knowledge na natutunan mo sa shepherd, diba? Kailangan syempre tayo ng umpisa naman tayo lahat sa sheep. Kailangan pag maging shepherd na tayo, tayo naman yung magturo sa ibang tao na mas mapalagay sila sa ating Panginoon. Yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag mo rin na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless.